Amen. Dahil natin yung po tulog sa Kanya, Ama. Salamat sa dakilang habag. Inabot mo sa amin. Ngayon kami nakatatayo sa iyo ng Lord buong pagkakatiwala. Kami nagtitiwala na ang habag mo'y sapat para kami maging katanggap-tanggap sa iyo. Hindi sa anumang mabuting nagawa namin, hindi sa credit namin, Ama, o sa merito namin, kundi dahil sa biyaya mo. Biyaya mo na bumaba sa anyo ng capstone, O God. Capstone revelation na sumisigaw ng grace, grace, O Lord. Salamat po. Double grace para sa bride mo. At yung sigaw na yun, ang siyang, Lord, nagtipon sa amin. Kaya kami naririto dahil narinig namin ang sigaw ng habag mo, ng awa mo sa amin, Panginoon. Through this message. And now we are gathering together unto you. And may we once again, Lord, hear that sweet voice, the voice of revelation, Lord, na siyang nagpapatibay sa aming pananampalataya. Ayaw mo mapagtibay, mabindi ka muli, Lord, ang salitang ito, O God, na aming narinig sa uling panahon, sa pamamagitan ng aming pagkakatipon. Ayaw mo ang binhi na nasa amin, at ang salita mo na narinig namin, Lord, ay muling magtagpo at magkaisa, Lord Jesus, aming makita, Lord. Kaya hindi namin matanggihan ang mensahe dahil, Lord, ito'y bahagi namin, kaisa kami nito, even before the foundation of the world. Kami tinawag lamang para, Lord, kami ay lubos na magpasakop sa iyong salita. Bless your word now as we, Lord, come to it, Lord, tonight. At ayaw mo po, Panginoon, na lahat ng alalahanin, lahat ng sagabal, lahat ng hadlang ng kaaway, ay, Lord, hindi, Lord, makakilos sa anumang paraan. Hallelujah, at ang iyong tinig ay maging malinaw na malinaw sa iyong mga anak sa gabing ito. This is a wonderful place, a wonderful chance, a wonderful time, Lord. Jesus, we've come to hear your voice. In the name of the Lord Jesus Christ, as we listen to that voice, katagpoy mo lahat ng pangailangan, Lord. Pagalingin mo ang bawat karamdaman. Oh, dahil sa tinig na yun, naroon ang kapangyarihan, Panginoon. Lord Jesus, that voice rose up. Lord, Jesus caused Lazarus to rise up, Lord. There's resurrection power in the voice. Ayaw mo, Panginoon, ang lahat ng kailangan namin ay matagpuan namin through that voice now. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mari tayo magsipo sandali. Amen. Mainam na makitang marami ang nakarating para sa ating prayer meeting tonight. At marami pong upuan dito sa loob, ano? Please, yung mga nasa labas, kung gusto nyo makarinig ng maayos, amen, welcome po kayo pumasok sa loob. At gusto ko po isama natin sa prayer yung ating na-anunsyo nung nakaraang Sunday, na sa first Sunday ng March ay sisimulan natin yung ating Bible study before the divine service. So, magkakaroon na tayo ng adult Sunday school. Meron Sunday school para sa bata sa taas, pero pasisimulan natin ang adult Sunday school natin sa March 2, first Sunday of this year. Amen. At pag-pray nyo po, tinitignan ko kung kailangan nating magsimula ng maaga or baka pwede nating isingit na lang doon sa schedule natin, babawasan na lang natin yung haba ng ating preaching para magbigay daan doon sa ating Bible study. Basta eksaktong 9:00, kung makakapag-start tayo, palagay ko we have enough time, right? But I'm still praying about it, amen, kung anong pinakamainam. Amen. Kaya niyo bang dumating ng 8:30 ng umaga? Parang tatlo lang yung nag-amen eh. Tatlong malalakas na amen.
Yung iba, kilay lang tinaas eh. Amen. Paano man, amen, sisikapin natin dumating before 9 o'clock. Alright? Para mapakinabang. Kasi ayoko pong ma-miss nung mga baguhan, especially yung ating Sunday School. Dahil that's the very reason we're starting this, dahil dun sa mga baguhan nating kasama, para maka-cope up sila doon sa mga datihan. At pagka nangaral ako ng mas malalalim na bahagi ng message, ay makasunod sila ng gusto. So, I want to make sure na pag nagsimula yung teacher sa kanyang pagtuturo, nandito na po yung mga baguhan nating mga kapatiran. So, ayaw nating 2, 3 pa lang yung nandito, mag-start na ng Sunday School yung teacher natin. That's why I'm thinking, gawin na lang natin impunto alas 9 para sigurado marami ng tao dito sa loob ng church. At yun naman ay for 30 minutes lang, 30 minutes na Bible study. And then sasaluhin na ng MC, tuloy-tuloy na tayo sa ating divine service. I think that's possible. So, i-anunsyo pa rin natin 8:30, so before 9 o'clock nandito sila. Anunsyo ko pa rin sa inyo 8:30 para 9 o'clock nandito kayo sigurado. Okay? God bless you. We will stand once again in honor of the Word. Read the scripture. Amos chapter 3 verse 7, very familiar scripture. At ihiling ko ang inyong matamang pakikinig dahil napakaganda po ng ating subject ngayong gabi. At ito yung sinasabi ko na mga malalalim na bagay. Usually, binabahagi natin on a Wednesday evening dahil yung mga matatagal na kadalasan na nakakasama natin dito, tay-tay lang, walang masyadong bisita. So, iyo pong ipahiram ang inyong pandinig na gusto sa akin. Ang sa ganun ay wala kayong ma-miss na anumang nais kong sabihin sa gabing ito. Amos 3:7, ang sabi, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. And read it again. Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. Babasahin ko isang quote dun sa second page, sa Jill, sa message na, does God ever change His mind? Does God ever change His mind about this word? Sabi ng ating prophet, commenting on the scripture that we just read, Amos 3:7, sabi niya, never does the Bible say the Word of God comes to a theologian. Hindi raw kailanman sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay dumarating sa isang teologo, ni hindi sa isang pastor, ni hindi sa evangelist, ni hindi sa apostol. Amen? They are the one who messes it up, the theologians. Sila yung nanggugulo dun sa salita ng Diyos. Hindi dumarating sa kanilang salita ng Diyos, ginugulo nila yung salita ng Diyos. Amen. The word comes to the prophet of God. The word comes to the prophet of God. So I want to entitle this little Bible study or message, if you want to call it. Amen. The word always comes to the prophet. Amen. May the Lord add His blessings to the reading of the word. Mari na tayong magsiupo. The word always comes to the prophet. So sabi, wala raw gagawin ang Panginoong Diyos na anuman, kundi ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Ang Diyos ay isang mahiwagang Diyos. Mahiwaga dahil sa hindi abot ng ating makataong pag-iisip ang kanyang pag-iisip. Mahiwaga siya sa tao, mahiwaga siya sa mga nagsisikap na makaunawa sa kanya. Kung ang gagamitin lang natin ay sarili nating pag-iisip, sabi nga sa Isaiah chapter 55, amen, ang kanyang
daan ay higit na mataas kaysa sa ating daan. At ang kanyang isip ay higit na mataas kaysa sa ating isip. Kung paano mas mataas ang langit kaysa sa lupa, ganun kataas ang isip na Diyos kumpara sa ating pag-iisip. He's a mysterious God. Punong-puno siya ng hiwaga. Amen. Marami siyang lihim. Pero salamat dahil ang sabi, ang Diyos na ito ay may paraan ng paghahayag ng kanyang lihim. Ang sabi, ito ay sa pamamagitan ng paghahayag nito sa kanyang mga lingkod na propeta. Alam natin na sa Revelation chapter 10 verse 7, this is our scripture, ang sabi, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, then the mystery of God should be finished. Merong sinasabi ditong hiwaga ng Diyos na magaganap na. Ibig sabihin, dating paunti-unting nababanggit, dating naihayag marahil sa isang partial way, itong hiwagang ito, pero ang sabi sa huling panahon, sa ilalim ng ministeryo ng ikapitong anghel, which we know to be the seventh church age messenger. Alright, remember, may 7 kapanahunan sa iglesia, at yung pampito ay siya ring, praise the Lord, gagamitin ni Lord para ihayag ang lahat ng hiwaga na nauukol sa Kanya sa huling panahon. Alright? So, merong hiwaga, merong kalubusan ng hiwaga, the fullness of the revelation. Amen? At ito ay kailangang idaan sa propeta. Because yun ang kanyang gagawin. Wala siyang ibang gagawin kundi ihayag ang kanyang lihim sa propeta. So, kung merong dapat mahayag na lihim ngayon sa huling panahon, ito ay padadaanin niya saan? Sa konseho ba? Sa seminaryo ba? Sa Bible school ba? No, sa kanyang lingkod na propeta. At alam natin na yung seventh church age messenger is a prophet. Kung paano yung first church age messenger is also a prophet. Diba? Si Paul ay ang propeta, amen, noong unang panahon sa iglesia, amen, to the Gentiles. Unang propeta na nangusap para ipahayag ang ebanghelyo sa mga hintil. Siya ay naging liwanag sa mga hintil, ang sabi sa Biblia. And the last messenger has to be a prophet also. Alright? At siya ang magiging huling propeta sa Gentile world. Alright. Sa Daniel chapter 12, verse 9, at ganun din sa Revelation chapter 10, meron diyang mapapansin kayo na kaparehong inutos kay Daniel at saka kay John the Divine. Ano kaya iyon? Amen. Sino nakakaalala? Merong pinaselyuhan sa kanila. Isang hiwaga na hindi pwedeng ihayag sa kanilang panahon. Kaya pinaselyuhan ni Lord at ito'y mahayag lamang kailan sa huling panahon. Kailan yun? Sa ating panahon. Si John may nakita siya. Amen. Yung 7 kulog ay kanyang narinig. Isusulat na niya dapat. Pero ang sabi ng anghel sa kanya, sabi ng tinig sa kanya, huwag mong isulat, Juan. Selyuhan mo ito dahil ito'y may ahayag lamang. Amen. Saan? Sa panahon ng ministeryo ng ikapitong anghel. In the days of the voice of the seventh angel. Alright, gusto kong pansinin nyo, hindi ko na ipapaliwanag na gusto, pero ang usap ako ng direktahan, tuwiran sa gabing ito, na yung hiwagang yun na iahayag sa pamagitan ng seventh angel, ang siyang magbibigay sa church ng rapturing grace. Yung hiwagang yun ay may kinalaman sa pagpapalit natin ng katawan. Pag natanggap nyo yung hiwagang yun, na ihayag yun sa inyo, yun ang magbibigay sa inyo ng rapturing faith para ang inyong katawan ay mapalitan. Amen. Bago pa ibuhos ng Diyos ng lubusan ang kanyang galit dito sa ibabaw ng lupa. Dahil yun ang pagliligtas na sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15. Amen. Na handang maihayag sa huling panahon.
Hindi ito kaligtasan ng kaluluwa o kaligtasan dahil sa galing tayo sa kasalanan dati, naligtas tayo dahil nakilala natin ang ating Panginoon. Ang sinasabing kaligtasan sa huling panahon na maihahayag ay kaligtasan sa galit ni Lord. Amen. Na ang paraan ng kaligtasan ito ay body change. Body change. But it will take the revelation of Revelation 10:7, the mystery of God, para mangyari yun sa iglesia. Yun lang magbibigay sa iglesia ng kakayahan na mapalitan ang kanilang katawan. Alright, pangawakan niyo yun ng gusto dahil pundasyon natin yan at yan natin itatayo yung ating mensahe ngayong gabi. So the revelation of this mystery is to give the church the grace for the body change. Sa Job chapter 42 verse 5, bubuksan natin. Sabi ni Job, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Nangusap si Brother Branham ng message, once I heard, but now I see. At ito'y pinangaral niya 1 year bago siya mamatay. At gusto kong pansinin nyo ang hiwaga na napapaloob dito sa buhay ni Job at sa nangyari sa kanya. Because that's what mystery is. Ang mystery ay nasa mga hula sa Old Testament. Nasa mga pangyayari sa Old Testament. Hallelujah. Ang hiwaga, amen, ay nasa mga pangyayari ng buhay ng mga propeta ng Old Testament. At wala kayong kamalay-malay, pero ang pangalan nyo ay nakasulat dun sa mga hiwagang iyon. Ang mga pangalan natin, ang sabi sa Biblia, ay nakasulat na sa aklat ng kordero bago pa itatagan sa libutan. Alright, ang paghahayag ng hiwagang ito na sinasabi ko, ang siyang tatawag sa ating mga pangalan na nakasulat sa aklat ng kordero. Alright. Pag nahayag yung hiwaga, amen, habang nahayag yun, ay tinatawag ang inyong pangalan. Bakit? Kasi kayo ay bahagi ng hiwaga. Kayo ay bahagi ng salita ng Diyos. Amen. Ang pangalan nyo, amen, ay ang inyong buhay na nakapaloob, nakakubli sa mga salita na isinulat ng mga propeta. Amen. Ang Biblia ay punong-puno ng pangalan. Narito lahat ng pangalan ng pinili ni Lord. Hindi literal na pangalan na Reynaldo I. Soriano. Amen, Sog, Apostol. Hindi. Kundi sabi ni Brother Branham, ang inyong buhay ay napapaloob sa hiwaga ng salita ng Diyos. Dahil yung pangalan nyo, yun yung buhay nyo eh. Diba? Ang aklat ng buhay ay aklat ng hiwaga ng buhay ng mga tao. Pag ito ay nabuksan, ibig sabihin nun, nahayag yung buhay ng tao. Pag sabi sa Revelation 20 verse 12, pagdating ng white throne judgment, bubuksan ang mga aklat, bubuksan ang aklat ng buhay. Amen. Ibig sabihin nun, bubuksan ang hiwaga ng buhay nyo. Buhay ng mga tao. Kanya sabi, pag nabuksan ang aklat nyo, amen, wala na kayong may tatago. Alright? So ang Biblia ay parang ganon. Amen. Ang mga pangalan natin ay nasa aklat, nasa Biblia, nung ito ay buksan, at ang propeta ay dumating, amen, at in-identify niya kung sino yung mga tumutupad ng mga tipo at larawan sa Old Testament, then, amen, we recognize, we realize na nandun ako Nandun ako Ako yung nire-represent ni Ruth Di ba? Ang pangalan mo ay nasa hiwaga ng buhay ni Ruth. At nung ma-identify yun, ma-reveal yun ng propeta, amen, yun ang tumawag sa iyo. Ganun ang nangyari sa akin. Amen. Hallelujah. Hintil ako, pero inibig ako ng kinsman redeemer. Hallelujah. Nagdesisyon ako. Amen.
na kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Nagkaroon ako ng clear-cut decision. Pumunta ako sa lupaing pangako. Can you say amen? At doon ay nagsimula akong maghimalay at nakasumpong ako ng pabor doon sa may-ari ng bukirin. At bago pa malaman, amen, nagkaroon na kami ng affair, na in love na ako sa kanya. Amen, what's that? The mystery is being unfolded at habang pinapangaral ng propeta, amen, ay nakikita mo ang iyong sarili doon sa kwento. It was actually your name being read out, being called. Hindi yung literal na pangalan mo, kundi yung hiwaga ng buhay mo. Can you say amen? And you are drawn to God. You are drawn to the Lord. Bakit? Kasi tinawag niya ang pangalan mo. Amen. So sabi ni Job, narinig ko dati by the hearing of the word, hearing of the ear. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, right? Amen? So dati naririnig ko lang si Ruth, si Esther, si Rahab. Can you say amen? So on and so forth. Mga pangyayari, mga misteryo. Pero ngayon, nakikita ko na. Ano ibig sabihin? Na-reveal na sa akin. Ngayon, yung hiwaga, yung misteryo, ay nagkaroon na ng laman sa akin. Nakikita ko na. Ako pala yun. Naintindihan nyo? Ako pala ang sinasabi ng lahat ng yun. Ako pala ang fulfillment ng mga hula. Right, tingnan nyo ito. Ang maturity ng prophecy ay palaging nauuwi sa Word made flesh. Tandaan niyo yan. Ang prophecy ay nagmamature. Amen? Pagka ito ay nagkatawang tao na. Just like Jesus Christ is the maturity of all the words of the Old Testament, all the types and all the mysteries. Can you say amen? All the prophets, all the sacrifices, lahat yun ay mga hula at tipo, at ito ay nahinog nung si Kristo ay pumarito. Bakit? Kasi nagkaroon ng laman lahat ng prophecy, lahat ng hiwaga. Now He becomes the maturity of it. Christ, the maturity of the Old Testament. Then, ibaling natin sa atin. Dahil si Jesus ay asawang lalaki. Hindi siya kompleto kung wala yung asawang babae. Kung ganon, meron ding bahagi ng babae na nakasulat sa mga hiwaga at mga kwento ng Old Testament. Can you say amen? Hallelujah, tayo naman ang tutupad. Tayo naman ang magkakatawan. Can you say amen? At yung maturity nung kalahati, can you say amen? Nung dapat na maihayag sa huling panahon, sa atin yun maihayag. Yung manifestation natin, yung buhay natin, yung laman natin, naintindihan nyo, ang magbibigay buhay at realization doon sa mga pangakong yun. Kaya, once we heard, sabi ni Paul, dati naririnig ko lang, sabi ni Job, I should say, pero ngayon, nakikita ko na. Nakikita ko na. Kala ko kwento-kwento lang yun. Kala ko magandang kwento lang. Amen, yung tungkol kay Esther. Pero ngayon, nakikita ko na, ako pala yung Esther. Amen. Hallelujah. Praise God, na inunatan ng hari ng kanyang setro. At sabi, hanggang sa kalahati ng kaharian, ay ibibigay ko sa iyo. Amen. Hallelujah. Ako pala yung Rebecca. Amen, na nakatipo doon sa Old Testament. Ako pala yung Zara, blessed in the name of the Lord, na magbabody change sa panahon, hallelujah, ng pagbisita ng anghel. Isip, mga kwento lang, pero yun ay mga hiwaga. Amen, nasa mystery form, pero buhay nyo ang pinoportray. Amen, dahil sa naririnig nyo na naririnig dati, then suddenly, amen, it dawns on you. Ako pala yun. Once I heard, but now I see. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Gusto kong pansinin nyo, itong revelation na ito ay dumating kay Job nung siya ay pumasok sa kabagabagan na hindi pa niya dinanas buong buhay niya o dadanasin pa. This is very important to identify the age and the time that we're living in. Hindi lang yung prophecy na na-fulfill, but the age and the time. Masabi na ba na importante yun? Alright? Kailan dumating ang revelation kay Job? Na nakita niya na yung
Yung fulfillment ng prophecy nung panahon na siya ay nasa gitna ng napakatinding kabagabagan. Abay, may mga kabagabagan na dumarating sa atin, mga pagdurusa at paghihirap na paminsan-minsan maliliit na pagdurusa, di ba? Sasaktan tayo, may kirot tayong nararamdaman. Pero isipin niyo yung dinanas ni Job. Sa loob ng maikling panahon, lahat ng klase ng trahedya ay kanyang dinanas. Can you say amen? It was a parang great tribulation yun eh. Di ba? Parang patikim ng great tribulation. Pero dun sa panahon ng kabagabagan, ay dumating ang kapahayagang ito kay Job. Dito sa Job 19:25 to 26, ang sabi ng Scripture, "For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth, and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God." Anong gusto ko ipakita sa inyo? Ano itong nai-reveal kay Job sa panahon ng kabagabagan? Amen. Hiwaga ng body change. Hallelujah. Habang nandun siya sa gitna, can you say amen, ang matinding kabagabagan? Hallelujah. Ang sabi niya, alam ko ang manunubos ko ay buhay. Makikita ko siya sa huling araw dito sa ibabaw ng lupa. Hindi ba ang makakakita pagkatapos na kainin ng mga uod ang aking laman? Yet I will see Him. In my flesh I shall see God. Anong flesh yung kanyang tinutukoy? Body change. Glorified body. Can you say amen? Sa gitna ng kabagabagan, gusto ko alalahanin nyo ang scripture na ginamit ni Brother Branham. Amen. Sa rapture message, say Psalms 27 verse 5. Tingnan natin ngayon. Ang sabi dito, what's this? In-identify niyo yung panahon natin. This is rapture time. This is body change time. Naintindihan niyo ba ako? Alright? Sabi niya, Psalms 27 verse 5, "For in the time of trouble," no one can deny we are in a time of trouble. Bakit ito ang ginamit ni Brother Branham? Pertaining to the bride. Amen. And her rapture. Dahil alam ni Brother Branham na ang bride ay dadaan dun sa pasimula ng trouble na yun, na dadanasin ng mundo. Amen. Sabi, hindi pa sila nakadanas ng ganun katinding kabagabagan. Amen. Kailanman. And that's the great tribulation. But alam natin, amen, ayon sa prophet, amen, yung bungad noon ay mararanasan natin through the squeeze. It's a great time of trouble. Kaya in-identify niya yung 27 verse 5 ng Psalms bilang scripture natin. "But in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock." Alam natin na yung rock ay revelation. Pero gusto kong pansinin nyo, ano yung revelation na yun? Ano yung secret of His tabernacle? Bakit tabernacle? His tabernacle is the secret of the body change. Sa panahon ng kabagabagan, amen, ay darating sa bride ang hiwaga, ang kapahayagan ng hiwaga ng pagpapalit ng katawan. Kung paano si Job ay nasa gitna ng kabagabagan, saka dumating yung hiwagang yun sa kanya, yung revelation yun. Ang bride sa 27 verse 5 ay nasa gitna ng matinding kabagabagan. But, amen, the secret of His tabernacle, amen, is revealed to her. A time of trouble. Pansinin nyo, amen, si Naaman ay dumating sa isang panahon ng kabagabagan sa kanyang buhay. Why? Nadiskubre niya na meron siyang ketong. Isip nyo ba yun? Naaman, the leper, was in a time of trouble because he had leprosy, and it was in that time of trouble that he received the secret, or he received the revelation from the prophet Elisha, amen, that gave him access to his new body. Sino ang nagbigay ng lihim sa kanya para mabago ang kanyang katawan? Prophet Elisha. Alright? Sino nag-identify, sino naghayag sa atin ng hiwaga ng pagpapalit ng katawan, nung proseso ng shout voice and the trump? Si Elijah. Sa panahon ng kabagabagan. Are you following me?
Sina Aman sa panahon ng kabagabagan. Amen? Hallelujah. Nabubulok na yung kanyang katawan. Dahil sa ketong. Ang sabi nung kanyang aliping babae, oo, sana nandun ang aking amo sa kinaroroonan ni Elisha dahil pagagalingin siya noon. And so, amen, siya lumapit kay Naaman. At kailangan niya marinig yung tinig ni Aman, ni Elisha. Amen, para ano? Para kanyang malaman, para magkaroon siya ng access sa bagong katawan. At habang sinusunod niya yung instruction ni Elisha, noong una parang hindi niya maintindihan bakit dyan pa, and daming mas malinis na ilog. Pero yun yung sabi ni Elisha, yun ang sabi ng voice. Yun ang sabi ng hiwaga. Can you say amen? Hallelujah. Kaya sa wakas sumunod siya. Amen. At habang siya'y sumusunod, sa dulo ng kanyang pagsunod, ano nangyari? Nagkaroon siya ng body change. Ang sabi ng kanyang katawan ay naging parang sa panahon ng kabagabagan, natanggap niya ang hiwaga ng body change. Alright. Meron pa ako ipapakita sa inyo, marahil din nyo nakita dati. Amen, sa scripture. Si Shadrach, Meshach, and Abednego ay pumasok sa panahon ng dakilang kabagabagan. Bakit, abay? Pag hindi ka lumuhod doon sa Diyos-Diyosan, doon sa idolo, ikaw ay papatayin. Eh dahil sa hindi sila lumuhod, hindi sila nag-bow down doon sa religious culture of the day, sa Babylonian system. Can you say amen? Are we in Babylon again in this age? Amen, ang pangalawang Babylon, amen, saan yun ang, amen, religious Rome. Can you say amen? Ang siyang mamayani muli dito sa ibabaw ng lupa at meron siyang sistema na pinahihiral at isa sa mga araw nito, sabi ni Brother Branham, it's going to be a boycott. Lahat ng hindi susunod, hindi magpapamarka, hindi sasapi sa kanilang konseho, amen, ay ipe-persecute at papatayin. At gusto ko ipaalam sa inyo, yung kapatid, yung church natin dun sa Congo, remember Brother Obed? Yung tatay niya, merong church dun sa Congo, isa sa pinakamalaking church. Ang pangalan ng church ay Shekinah Tabernacle, kung di ako nagkakamali. Si Brother Richard Joka. Hindi ko alam kung gaano ka-confirm ito, pero nabalitaan ko na ipasasara yung kanyang church dahil wala siyang certificate ng theology. Sino magpapasara? Gobyerno. Ano sabi ni Brother Branham? Amen? Darating yung panahon ng mga iglesyang katulad nito na naniniwala sa mensahe ay gagawing stock room. Once I heard, now I see. The squeeze is beginning. The squeeze is going on. At ito'y patindi ng patindi ng patindi. In the time of trouble, He shall hide me in this revelation. In the time of trouble, meron akong kapanatagan dahil hindi nila magagalaw ang bride. Pag dumating na sa punto na gusto nilang patayin ang bride, amen, God will change her body and she shall be saved in the time of trouble. Blessed be the name of the Lord. Shadrach, Meshach, and Abednego, they refused to bow down to the religious system of the day. Amen. And there was a time of trouble, a time of persecution. Amen. At nung panahong yun, napansin niyo ba nagkaroon sila ng body change? At wala yun. Hindi naman nasabi ni Brother. Wala naman yun sa script. Kaya nga, ang scripture binuksan sa atin eh. Diba? Pagtingin natin ulit sa script, naging bagong aklat. Bakit meron tayong nasisilip na hindi natin nakita dati? Tatanungin ko kayo, bakit yung mga nagdala sa kanila, umakay papunta doon sa pugon, ay nangasunog, nandun pa lang sa bunganga ng pugon. Nasunog na sila, napugnaw yung kanilang katawan. Samantalang sila ay pumasok, nagtagal. Ang sabi paglabas nila, ni walang amoy usok sa kanila. Supernaturally, God changed that body para hindi maapektuhan ng apoy. Amen, na nagtagal sila doon sa loob ng pugon. Amen. At sa dulo noon, anong nakita nila? Ibang apat na lalaki tulad sa anak ng tao. What's that? Christ! Christ! Pagkatapos ng body change, we're gonna meet Him in the air. Christ!
In the time of trouble. Panahon ng kabagabagan, nung sila'y tatapon na doon, pinalitan sila ni Lord at kinatagpo sila ni Kristo. Amen. Pagkatapos ng body change, the fourth man. In the time of trouble. He shall hide me in his pavilion in the secret. Beautiful. Hallelujah. Now, tignan natin yung pattern that the word comes to the prophet. Alright? Tignan natin yung mga scripture, mga pangyayari. Now, of course, alam natin, Matthew 3:13, ito yung palaging illustration ni Brother Branham. Sabi niya, kita niyo, the word always comes to the prophet. Amen. Anong eksena? Si Jesus, the word made flesh. Ay, kinig ba kayo sa akin? The maturity of all the prophecy, now becoming flesh, being fleshed out. Amen. And now, sabi, Matthew 3:13, tignan natin. Then cometh Jesus. Sino si Jesus? The Word made flesh. Cometh Jesus from Galilee to Jordan. Patungo saan? Unto John the prophet. The Word always comes to the prophet. Amen. To be baptized of Him. Alright. Luke chapter 1, 39 to 40. Bago pa mangyari yung Matthew 3:13, pumunta na rin yung word dun sa prophet eh. Tingnan natin yung sabi ng scripture. And Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah, 40, and entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. Pwede ba natin tignan yung mga susunod pang verse? And entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth, and it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb. Sino yung daladala ni Elizabeth? John, the prophet. Sino yung daladala ni Mary? The Word, Jesus. Sino ang pumunta? Kanino? Si Maria ang pumunta kay Elizabeth. Hindi si Elizabeth ang pumunta kay Maria. Bakit? Because si Mary ang may hawak, may dala ng Word. The word always comes to the prophet. At siya'y pumunta, bumisita siya kay Elizabeth. Kahit nasa anyo pa lamang, amen, ng binihi. Anyo pa lamang ng fetus, I should say, hindi pa lubos na pinapanganak. He was already the Word. You believe that? Tingnan natin, sabi, nung batiin si Maria, si Elizabeth ni Maria, ang sabi, lumundag sa kanyang sinapupunan, yung propetang si Juan. Bakit binisita siya ni Word na si Jesus? At ang sabi dahil doon, Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Susunod na verse. And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Gusto ko pansinin niyo yung pattern. Pag dumating yung word doon sa prophet, alright? Now, yung prophet, ang nagre-recognize doon sa word. Pinapakilala niya yung word. Because the prophet, ang isang propeta ay tagapagpakilala ng salita. Just like John the Baptist is the forerunner, amen? Lahat ng propeta, tagapagpakilala yan, tagapaghanda, can you say amen? Sila ang herald, sila ang may dala ng balita, can you say amen? Para i-identify ang word sa inyong panahon. Alright, nung dumating yung word, saan yun ni Maria? Nasa sinapupunan pa si Jesus. Amen. Anong ginawa ni Elizabeth? Now, the Spirit of the Lord was upon him. Remember, now sabi, napuspos siya ng Holy Spirit. And I believe it's the voice of God. Amen. Pinapakita yung pattern sa atin. Nung lumapit yung salita sa prophet, yung prophet, amen, now, Elizabeth representing that, siya yung nangusap at in-identify niya yung sabi niya, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Pinapakilala niya kung sino yung lumapit sa kanya. Because the prophet is the voice of God. Yun ang nag-identify ng word. Tingnan natin yung susunod. Verse 43. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? Abay, biglang dumating yung revelation kay Elizabeth. Nanay ng aking Panginoon. Nanay ni Jehovah. Lord Jehovah, can you say amen? Hallelujah, ay lumapit sa akin. Dumating sa akin, bumisita sa akin. Ano yun? Identifying the word.
The prophet always identifies the word. Pag lumapit ang word sa propeta, yung propeta in-identify yung word. Alala niyo si Jesus Christ ay lumapit. Ang sabi ni John, "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." Kailangan lumapit yung salita sa propeta para yung voice, yung propeta, ang mag-identify, mag-anunsyo. Ito yung salita sa ating panahon. Ito yung mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Behold, here he is. The prophet always identifies the word of the hour. Hallelujah. Pero tandaan niyo yung pattern, yung salita ang lumalapit sa propeta. Alright. Punta tayo sa isa pang eksena. Naaman went to Elijah. Si Naaman ay perfect type ng Gentile bride. Because Naaman was a Gentile. At ang sakit niya, ketong. At ang ketong, ibig sabihin nun ay kasalanan, spiritually speaking. Makasalanang hintil. Hallelujah. Dating hindi bayan ng Diyos. Mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Can you say amen? Ketongin sa harapan ng ating Panginoon. Pero hallelujah, nakatanggap ng biyaya para makalapit sa isang propeta. Na-attract siya sa balita tungkol dun sa propeta na may kapangyarihang magpagaling. And so Naaman went. Amen. Nung panahon yun, it was actually, Naaman was the word. Amen. It was a part of the mystery. Nakasulat sa Biblia. Bakit? Kasi yun ay, nandun yung pangalan mo. Nandun yung pangalan natin. Doon sa kwento ng buhay niya. Kaya ngayon, na-identify natin, oo nga, no? Oo nga, no? Amen. At nung siya'y lumapit, hallelujah, kay Elijah. Hallelujah. What's that? The word coming to the prophet. Sabi sa verse 9, 2 Kings 5:9, "So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elijah. In order for Naaman to get a body change, he had to go to the prophet." Right? Kagaya na nasabi ko kanina. Abraham is the word for his day. Alam natin na si Abraham ay tagapagdala ng pangako. Siya yung nakatanggap ng pangako. Can you say amen? He's waiting for that promised son. At siya yung, amen, representation nating lahat. Na kay Abraham, sa buhay niya nung panahon yun, ang pangalan natin, ang hiwaga ng ating buhay, ay na kay Abraham. Amen. Pagbabalikan niyo yung kwenta ni Abraham, amen, nakatitiyak kayo kung ano ang mangyayari sa inyo sa panahong ito. Dahil kung ano yung nangyari sa kanya, yun ay prophecy lamang ng mangyayari sa atin. Dahil yun ay hiwaga ng ating buhay. Si Abraham, pansinin nyo sa 18 verse 2. "And he lifted up his eyes." Remember now, Abraham is the word of the day. Alright? "And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, there was a point na tumigil. Ibig sabihin, nakilala ni Abraham kung sino yung paparating. Alright? The prophet of the prophets. The great Jehovah Elohim. The prophet God. And Abraham, anong sabi? Nung makita niya, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. The word comes to the prophet. Tingnan natin nangyari sa 1 Samuel 16, 10 to 13. Again, not Jesus, but Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel. Remember, si Samuel ang propeta ng panahon? And then sabi, "And Samuel said unto Jesse, the Lord had not chosen this." Dahil pinaharap niya lahat ng kanyang mga anak. Kay Samuel, para mapili kung sino magiging hari, mapapahiran ng langis ng propeta. Pero sabi ng propetang si Samuel, hindi pinili ng Diyos isa man dito sa mga hinarap mong mga anak mo. Verse 11, "And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down until" what? "He come hither."
Nagkataon lang ba yun? Sinadya ni Lord yun. Amen, na yung pinakabunso ay nag-aalaga ng mga hayop doon sa parang. Dahil kailangan masunod ang pattern ng Scripture. Nung pumunta si Samuel, pinuntahan niya yung 6 na anak nitong si Jesse. Are you listening to me now? Kayo na gusto, kung mahalaga sa inyo ito, makinig kayo na gusto ngayon. Amen. This will stabilize you even more. Amen. Lalo kayo mapapagtibay pag nakita niyo ito. Amen. So, dumating si Samuel dun sa mga anak ni Jesse, pero merong isang wala doon nung dumating siya. Ang Diyos ang nagtakda na wala si David doon. Bakit? Si David is a promised king. Is a promised son. Can you say amen? Siya ay word of the hour. Can you say amen? Siya ang word made flesh ng panahong yun. Sabi ni Batman, ang mga propeta ay salita sa kanilang panahon. Nasusunod niyo ba ako? So, anong mangyayari? The word will always come to the prophet. Oh, it's not just the revelation now coming to the prophet, kundi yung word na naging laman ay palaging lumalapit sa propeta. Para ma-identify ng propeta, ito yung pinangako ng Diyos. Ito yung dapat dumating. At papahiran ko ito. Yun ang ginagawa ng propeta. Pag dumating yung word, sino man yung carrier ng word na yun, amen, yung kanyang voice ang nagpapahid, nag-anoint para identify. Ito yung promised word. Ito yung salita sa panahong ito. So si David, amen, ay pinatawag. Sabi ni Samuel, hindi tayo alis dito, upo lang tayo hanggat hindi siya dumarating. The word had to come to the prophet. And then sabi verse 12, and he sent and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Amen. The word coming to the prophet identifying the word. Hallelujah. Now, punta tayo sa atin. Amen. Lagay na natin yung sarili natin sa scripture kung ganun. Ang bride of this end time, she is also the word made flesh for this hour. You believe that? Kung ganun, hindi maaaring hindi ka lumapit sa propeta ng panahon. Well, you might say, Brother Hell, Amen. In the days of the voice of the seventh angel, hindi importante yung vessel na ginamit, yung voice ng seventh angel ay narito pa rin. Hindi man tayo lumapit doon sa katawan ni Brother Branham nung nandito siya, pero lumapit tayo sa mensahe na iniiwan niya. Because we are the predestinated word of the hour. Tayo yung carrier ng promise. Hallelujah! At kung ikaw yun, kung kayo yun, hindi maaring hindi kayo ma-attract sa propeta. Pag hindi kayo na-attract, pag di kayo makapaniwala, hindi nyo matanggap, you are not part of the promise. Ganun lang kasimple, you're not part of the word. Because only the word will be attracted by the word. Amen. You see the scripture, the pattern exactly the same thing. Tayo ay lumapit. Meron kung ano sa mensaheng ito, nung marinig natin, tayo ay lumapit. Bakit? Kasi meron tayong binihi. And that's the word. That's the promise na magmamanifest sa huling panahon. Kaya kailangan yung, amen, shout. Ang sabi ni Brother, ano yung shout? It's a message that will gather the elect. Yun ang nagtipon sa atin. Yun ang nagpalapit sa atin. Can you say amen? Saan? Amen. To the prophet of the age. Hallelujah. So that we can hear the voice. Because first it's a shout, then it becomes a voice, then it becomes a trumpet. And the voice is the revelation of the mystery. At yung voice, ang sabi ni Brother Branham, is the voice of resurrection. At yung voice ang magbibigay sa atin ng rapturing faith. Yung voice ang maghahayag ng hiwaga ng pagpapalit ng katawan.
Yung tinig, amen, na tumawag kay Lazaro, it's the voice of resurrection. Yun ang nagpalit ng kanyang katawan. It's the voice of this age. Can you say amen? Ang magpapalit sa atin ng katawan. Amen. E sabihin nyo, hindi importante pumunta sa church at makapakinig ng mensahe. What will change you? Gaano kahalaga yung ina-expose natin yung sarili natin sa voice, sa message of the hour? Gaano kahalaga yung ina-expose natin yung sarili natin doon sa identification ng prophet? Anong mensahe? Amen, in-identify kayo ng prophet. Nung marinig nyo ang mensahe, lumapit kayo sa mensahe. Can you say amen? At yung mensahe ay spoke back to you. Kung paanong si John ay nangusap kay Lord Jesus Christ, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Nung lumapit tayo dito sa tinatawag nating mensahe, quote-unquote, hindi natin alam dati, ano ba ito? Ano ba itong pinasok ko ito? Ano ba itong narinig ko ito bago ito? Hindi nyo alam, amen. Paglapit nyo, i-identify kayo ng message. You are the virtuous, sinless, perfect bride of Christ. Sabi niya, I will never call you church anymore. From now on, I will call you bride. Amen. At ano yun? Ang mensahe, ang nag-identify sa atin, kayo yung nobya. Amen, na kinreate ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita para magharing kasama niya in the millennium and through all eternity. What's that? The message identifies us as the word of the hour. At sabi natin yung propeta, amen, deity is in you. Sabi niya, Jesus Christ is in bright form. Ano yun? Paglapit nyo, in-identify kayo. Kayo yung word of the hour. You're the word made flesh. No wonder lumapit kayo sa propeta. Makes you wonder dun sa mga hindi lumalapit sa propeta. Makes you wonder dun sa mga hindi makapagtiwala ng lubos sa propeta. Only those who are not elected will not have that confidence. Pero kung ikaw ay pinili, walang duda, lalapit ka. Hindi mo matatanggihan. Because the word always comes to the prophet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Sabi ng ating kapatid si Brother Branham sa message niya, who do you say this is? Para mabigyan kayo ng linaw ng uso. Ang totoo, sabi niya, ang propeta ng panahong ito ay hindi ako, sabi niya. Sa message na ito na, please, paki-flash natin, who do you say this is? 1964, ang sabi niya, the prophet of the day is this word. Alright? Ako lamang yung ginamit niyang instrumento. Yung lalamunan ko ay ginamit niya. Pero ang tunay na propeta ay yung salitang ito na aking ipinahayag sa inyo. So we don't gather around Brother Branham. Hindi kailangan nandun tayo sa libingan niya para masabing tayo ay mga message believer at tayo yung tinawag. But we gather around the Word. Dahil ang tunay na propeta ay ang salita ng Diyos sa ating panahon. Amen. That's right. Ang sabi niya, the prophet today is not all this here different, that. Alright. Dito sa the way of the invisible union of the bride of Christ. Ang sabi niya dito, sa prayer niya, I believe this is a prayer. Now sabi niya, you let the Holy Spirit, or ito instruction niya sa mga tao, you let the Holy Spirit, He is the prophet of the day. The word, the elected, will always come to the prophet of the day. At ang sabi niya, hindi lang word, because the word and the spirit are one. Amen. Sabi niya, ang tunay na propeta. Kasi, amen, ano ito, this is very wise. Alam ni Brother Branham na mawawala siya. Di ba, mga tao, yun lang ang na-identify na propeta, yung katawan ni Brother Branham, propeta, seventh angel. Pero sabi niya, totoong propeta ngayon, wala na yung taong ngayon. Pero meron pa rin tayong propeta sa panahon ito. Sabi niya, it's the word and it's the Holy Spirit. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Dahil wala na masasabihin yung propeta kundi sa pamagitan din ng Holy Spirit. Alright? Sabi niya, the Holy Spirit, He is the prophet of the day. The way of a true prophet. Ang sabi niya, sa prayer, Heavenly Father, speak again. Roar forth, Lord. With the Holy Ghost, He is the prophet of the hour. He's the prophet of the day.
trying to find his way into the hearts of men and women that he could speak truth. Right? My point is, kaya tayo narito. Kaya meron tayong pagtitipon. I mean physical gathering. Kasi merong mga message believers na lahat ini-spiritualize na. Diba? Yung pagtitipon ay pagtitipon sa heavenly place. Yun ang tunay na pagtitipon. Niniwala rin tayo ron. Pero always remember this, ang maturity ng prophecy, ng revelation, ay palaging sa laman. Sa laman. Amen? Ang realization, ang kasukdulan ng kapahayagan ay palaging naisasalaman. Alright? So, merong totoong rapture, may totoong pagpapalit ng katawan. It's a literal, it's a physical change. Kasi merong mga believer na sabi, ano yan, physical, spiritual yan. Rapture na tayo ngayon. Meron na tayong glorified body dahil nag-glorify na tayo. Yung glory ni Lord ay binigay niya na sa atin, kaya glorified na tayo. I believe that also. But the maturity of the prophecy is when this flesh is actually changed in a moment, in a twinkling of an eye, and it becomes glorified. Yung gathering together in heavenly places, kahit si Paul, sabi na niya, di ba, we are seated in heavenly places. Pero, kailan nag-mature? Merong aktual na gathering. May aktual na gathering. Kaya hindi tayo nag-stay sa bahay pag Miyerkules at pag Sunday. Hindi tayo mapakali dahil tinawag tayo. And the word always comes around. The prophet of the age, the Holy Spirit, the word of the age. Can you say amen? The word, which are you, kayo, wala iba kundi kayo, ay tinawag, and now we're gathering here. Dahil ba kay Brother Ray? Dahil ba kung kaninong tao rito? No. Dahil sa mensahe sa huling panahon. Hallelujah. Sabi niya, I have heard, but now I see. And then, we're going to close. Sabi niya, Heavenly Father, no matter how religious you are, how many churches you belong to, how many books your name's on, if that genuine Holy Ghost is in you, which is the Word, this Word manifested, yun, alright? Which is this Word manifested. Sino rin yung Holy Ghost? Yun yung Word manifested na nasa atin. Amen. Or, you can say, we are that Word manifested. Dahil ito ay nasa ating laman. Can you say amen? Dito ito na-express. We are the carrier of the Word. And so the Word is manifested in us through the Holy Spirit. Alright. Sabi niya, kahit ano pang pagiging religyoso mo, ilang churches ang iyong kinaaniban, gaano karaming mga aklat ang kinaroroonan ng iyong pangalan, if that genuine Holy Ghost is in you, which is this Word manifested, you will see the message and the hour. The message and the hour. Because it's the Holy Ghost that does it. Verse, sa susunod na paragraph, sabi niya, the elected of God seen it in Noah's time. Sino lang ang nakakita noong panahon ni Noah? Yung pinili, yung hinirang. And then, ang sabi niya, Moses' time, Jesus' time, the Apostles' time, Luther's time, Wesley's time, Pentecostal time, because that was the seed that was on the earth when this inspiration was poured out. Alright? Bakit daw nila nakilala? Dahil sila yung binhi. Nung ibuhos ng Diyos yung inspirasyon nung panahon yun, sila yung binhi. Sila yung bubuhayin na binhi. Kaya nakita nila, nung bumuhos yung inspirasyon, nabuhay sila, nakita nila, nahihayagang revelation sa kanila. Bakit? Sila yung binhi, sila yung word. Can you say amen? Tuloy natin. Now, sabi niya, while the inspiration is poured out to gather the bride together, it's only those who are elected will see it. Jesus said, I thank thee, Father, that thou hast hid these things from the eyes of the wise and prudent, and revealed it to babes such as learn. Right? Kanino lang daw ihahayag? Sino lang makakakita? Amen. Yung may binhi, yung word, predestinated before the foundation of the world. Can you say amen? Hallelujah. Made flesh na ngayon ay nasa laman, sila lamang ang makakakita. Once I heard, but now, see. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. All right. So remember now,
Marami pa ako ditong scriptures na babasahin sana at mga quotes, pero I believe I made the point very clearly already. The word always comes to the prophet. Hallelujah. Pagdating ng word sa prophet, amen, then the prophet will identify the word. Papakilala niya, ikaw yun. Kayo yung nakatalaga na mahayag sa panahong ito. And then, amen, the word will also recognize his part. Alam natin, nangyari si Jesus Christ, nung siya ipakilala, amen, naging lalong malinaw sa kanya na siya yung Mesiyas. Amen? Kaya pwede siya pumunta sa templo at kunin yun yung scripture at sabihin sa Luke chapter 4, this day, the scripture is fulfilled. Bakit? Kasi naipakilala siya nung tinig, nung propeta. Lalo siyang nagkaroon ng revelation tungkol sa kanyang sarili. At siya'y tiyak na tiyak, walang takot, walang duda, walang pag-aalinlangan. Amen. At ganun dapat ang maging epekto nito sa atin. Pag nakita mo, pag narinig mo yung tinig ng propeta, paglapit mo at na-identify ka, dapat mag-react ka ng tama, katulad ng reaction ni Jesus, at makita mo yung parte mo sa salita. Amen. And there's no way for you to be lost. Amen. Dahil, praise God, ikaw, ang salita na nahayag sa panahong ito, at ang mensahe ng propeta, amen, ang ating nilapitan, ang nagbigay ng instruction kung paano mapapalitan ang katawan. Do we see the day? Amen. Do we see the message? Amen. The elect will see the message and the hour. In the time of trouble, He will hide me in His tabernacle. In the time of trouble, amen, lalapit ako sa propeta at siya'y magbibigay sa akin ng hiwaga ng body change. This is it. This is it. Once we heard, but now we see. Tayo natin tumayo sa gabing ito. Hallelujah. Yes, Lord, we love you. Amen. Blessed are your eyes, ang sabi niya sa Matthew 13 verse 16. For they see, and your ears, for they hear. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. You as an individual are a part of that great secret that has been hidden in the Bible, but now is made manifest and revealed in this hour. The book is you revealed, the living word. Ikaw yun. Ikaw yung aklat na nahayag. That was the secret. All the names in the book are now being made manifested in the form of the people of God. And that people will come to the vindicated prophet of this hour, and they will see and understand the message of this day. Dear Jesus, thank you for your inspiration. Ngayon, Ama, naiintindihan namin. Kaya pala kami nahatak, Lord. Kaya pala galing sa iba't ibang pinagmulan, iba't ibang background. May pinag-aralan, iba'y walang pinag-aralan, iba'y mayaman, karamihay mahirap. Pero lahat kami, isang reaksyon nang marinig namin ng mensaheng ito, Lord. We were all attracted to it. Kaya pala kami ay may binhi, kami ay salita mo, Ama, na nagkatawang tao. And now we have to come to the prophet. We have come to the prophet, Lord, para i-identify niya kami, para bigyan niya ng linaw kung sino kami. At salamat po, Panginoon. Hindi na kami kakapa-kapa ngayon. Sino baga kami? Ano bang dahilan? Bakit narito kami? Iyan ay nilinaw ng gusto ng tinig mo sa huling panahon. Prophet came and identified us. Identified, Lord, the prophecies that are being fulfilled. Identified the characters in the Old Testament. At sabi niya, kayo yun. Kayo yun. Nakita niyo ba? Kayo yun. Kayo yun. Kayo yun. Yung pangyayaring yun ay yung nangyayari ngayon. Kayo yun. Kayo si Job. Na nung siya'y pumasok sa matinding kabagabagan
ay pinagpahaygan siya ng revelation ng body change. Kahit nakainin, lamunin man ng uod ang aking katawan. Yet in my flesh shall I see